beloved Boss Mike Cervera. Dumako naman tayo dito naman kay Benny Abante. Nais ko lang hong bigyan ng reaction nito. Ano? Alam nyo naman ako, parehas na parehas. Pasok! Ang ako, kung bakit ang karamihan ng mga Chinese ang Mga kababayan ko, panoorin nyo muna ito at unawain ha. Unawain yung maigi bago kayo magbigay ng reaksyon. Eto na. Pasok! Ako nagtataka na ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese ang nagpunta rito may pera eh. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. Ako, mali ka dyan. Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo, nakakabili ng malalaking property. Ayan, mga kababayan ko ha. Eto ho, wag na natin isama yon para hindi sumama loob. Alam nyo, ako ay isang tagahanga po ni Benny Abante. Ano po? Pero sa pagkakataon na ito, mukhang may mali, mga kababayan. May mali. Bakit ho kanyo? Mga kababayan kasi, wag natin isasali yung mga mamayan ng China sa kung ano man yung pinagtatalunan na sigalot dyan po sa West Philippine Sea. Ibang usapan kasi yun eh. Abay, biruin ninyo, mga kababayan ko, yun daw walang mga bahay daw yung mga in-check sa China. Mali po. Oo, mali. Mukhang hindi naman ho yata nagpupunta si Benny Abante doon eh. Iba na ho. Ibang-iba ang mga mamayan sa China sapagkat pinupuri nga namin eh. Ang layo-layo na ho. Yung sabi mga kababayan na walang bahay, ang gobyerno nila ang nagpo-provide ng sariling bahay kung wala kang bahay. Yung sobra-sobra nga ng mga building, ginigiba na lang eh. Yung mga pabahay nila, sobra-sobra, ginigiba na lang, mga kababayan. Kaya maliho ito. Isa po itong, medyo masasabi natin na mukhang ligaw si Benny Abante. Oo. Ligaw. Balikan natin at isa-isayin na natin. Total naman napanood nyo na. Ako nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese ang nagpunta rito may pera eh. Oo. Kasi nga, yung mga pumupuntang Chinese dito, nagninegosyo, ganon. Si Benny Abante parang hindi niya naman alam. 'Di ba? Yung mga Chekwa na pumupunta rito, abay mga nagnenegosyo kahit na ho kung ano-ano na lang. 'Di ba? Pero may mga negosyante na talaga naman ang ginagawa manglamang dito. Yung pong tulad sa nagnegosyo ng sugal, pogo, ganon na kasalanan ni Digonyo. Yun. Hindi naman lahat hindi ko po pinagtatanggol ang Chinese. Doon lang tayo sa tama. Oo. Mga kababayan, hindi naman ho lahat ng mga Chinese na pumupunta rito ay puro sindikato na tila bang parang yun ang gustong sabihin ni Abante. Hindi ho, mga kababayan. Marami tayong mga kaibigan na mga negosyante na nagtsatsaga na makipagkalakalan sa atin dito, kaya sila pumupunta. Ganun yun. Si Abante naman eh. Tuloy. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, Ano? naghihirap po ang mga tao doon. Mali ka! Mali po! Mga kababayan ko, ano ba naman to si Benny Abante? Paano mo nasabing naghihirap yung mga tao doon? Oo, siguro noon 20 years ago. Ganon. Talagang mahirap. Kwento ko naman sa inyo yan, di ba? Na ang mga Chekwa noon ay pumupunta rito para magtrabaho, mamasukan sa mga pabrika,
mamulot ng basura. Ganun ang ginagawa nila. Mamili ng bote, bakal, dyaryo, ganon. Hindi tulad ng sinasabi ni Benny Abante. Mali po ito eh. Para bang sa akin mga kababayan, ang pinagtatalunan lang ho natin ay yung pong West Philippine Sea. Siguro dapat doon lang tumutok eh. Hindi po sa ganito. Di ba? Na para bang lahat na lang may mali siya sa'yo. Di ba? Eto na mga kababayan ko. Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo, na wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, mahihirap. Hala ka! Mali! Mga kababayan, mali ito Mukhang hindi yata na dadalaw na matagal na ni Benny Abante yung pong China kaya hindi niya alam. Diba? Mga kababayan kung ikukumpara natin ang China sa atin, kung pagdating lang sa mga magsasaka, mga kababayan, malayong-malayo naman ang yaman. Totoo yan, mga kababayan. Totoo rin naman na may mga mahihirap. Pero hindi ho ganun tulad ng exaggerated na sinasabi nito. Diba? Meron ding mga pulubi. Diba? Pero hindi katulad sa atin, mga kababayan, na halos lahat ng mga stoplight may kakatok para manghingi ng barya. Doon po sa kanila, hindi ganon. Yung pong mga pulubi sa kanila, dahil sa sobrang dami ng pwede mong gawing trabaho, yung mga pulubi nila, yung mga may kapansanan na. Diba? Yan, may iba ang sitwasyon ng China ngayon. Bumabagsak na ang ekonomiya nila dahil sa ginagawa ng CPP. Yung nakita mo doon ay labi na lang nung dating progreso. Ngayon ay pasadsad na. Hindi po kasi yung sinasabi ni Kingston, yan nangyayari sa lahat ng bansa na minsan babagsak ang ekonomiya, minsan tataas. Ganun yon. Hindi naman pa nananatili na pabagsak ng pabagsak. I-check nyo, magkano ngayon ang pera nila kontra piso. Diyan nyo malalaman kung bagsak ang ekonomiya nila. Way back ilang buwan, 3 months ago, ang piso kontra yuan, mga kababayan ko nagkakahalaga lang, kung di ako nagkakamali, ng 8.2. Yung piso natin katumbas ng 8 piso at 20 centavos. Ngayon, magkano na? RMB. RMB. Wait. Nasaan na yun? Titignan lang natin, RMB. 2 peso. Tingnan nyo mga kababayan ko. Nung isang araw ho, ayan. Ayan, magkano? 8.43. Ayan 8.43. Nung isang araw, tama, bumagsak ng kapiraso. 8.43. Nung nakaraan, 8.5 yan. Pero, ganun talaga. Bababa, tatas, bababa. Pero sobrang taas na ng pera nila. Way back, kupong-kupong, siguro mga nasa 8 years ago, mga kababayan, ang piso kontra sa pera nila ay nagkakalaga lang ng 7.2, 7.3, mga kababayan, yung mga yan, 8 years ago. Ngayon, tignan nyo, laki. Diba? Ibig sabihin, sumadsad man ng bagya, pero hindi pa nila naaabot yung sadsad talaga ng pagbagsak ng ekonomiya dahil po sa halaga ng pera nila. Tama ba? Tama? Benny Abante. Pasok. They cannot even own their lands. They cannot even build their own house. Kasi nga, hindi naman talaga. Kasi halos lahat, mga kababayan, yan, yung mga lupa nila, meron po silang batas na parang sa Subic.
list lang. Alam nyo yon? Hindi po sila magkakaroon ng sarili. Bakit? Wala. Dahil kailangan mong ilist yan. Meron din po na nangyayari sa Pilipinas na ganyan. Benny Abante. Alam nyo ba na yung patakaran na ganon, na hindi ka magkakaroon ng titulo katulad natin, na may titulo tayo, habang buhay, pag-aari natin yon maliban pag binenta nyo. Sa China ho, hindi. Kung bibigyan ka ng 25 years, 50 years, 75 years, ganon, yun yung kontrata mo sa gobyerno para yung lupa ay magiging ikaw yung magmamanage. Nakuha nyo? Ganyan din po sa Subic Bay, Freeport Zone. Diyan po sa SBMA. Oo, rights lang, ganyan. Walang titulo. Eto. Diyan po sa SBMA, subukan ninyo. Tanungin nyo kung sino ang may titulo dyan. Sa mga malalaking building na yan, mga kababayan, rights lang yun. Hindi kayo magkakaroon ng titulo dyan sa Subic Bay. Di ba? Kita nyo ho, mga kababayan ko. Yan. Yan ang matindi. Na hindi yata alam ni Benny Abante. Hindi niya yata alam. You see? They cannot even build their own houses. You see? Paano nga kasi yung mga mahihirap na yung mga sabihin na natin na mga tama lang yung buhay, ang gobyerno po ng China ang magpapagawa ng kanilang mga tutuluyang bahay. Building yan, mga kababayan, ang dami. At yun naman, mga kababayan, magbabayad sila sa tamang halaga. Benny Abante, alam mo ba na napakamura ng pagkain sa China? Mga kababayan ko, yung kakainin nyo rito ng libo-libo sa China, siguro mga 300-400 lang. Ganon. Di ba? Ganon. Di ba? Tuloy. Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo. Kasi nga nagninegosyo eh. Nakakabili ng malalaking property. Ilan po kayo last na nagpunta ng China? I think, China? Ay, hindi na po ako napupunta ron. Kita mo? Hindi ka pala nagpupunta eh. Paano yun? Bakit ka nagsasalita ng ganyan eh? Ikaw naman eh. Naghahanap ka ng mga, maaaring gawing bala ng China eh. Diba? Nako. Mga kababayan, meron hong mga restaurant, dyan sa China, na ang pagkain, mga kababayan, tinitimbang. Titimbangin kung gaano karami lang yung kinuha mo, titimbangin yon at may presyo na ho yun. Pero napakamura. Sobrang mura, mga kababayan, kung ikukumpara nyo dito sa atin. Malayong malayo. Kaya mga kababayan, doon sobra-sobra yung pagkain nila eh. Bakit? Mura eh. Nagmamahal ang isang bagay kapag lumalaki ang demand. Pero dito, sobra-sobra, mga kababayan, ang supply nila. Kapag nagkukulang ng supply, mga kababayan, nagmamahal ang isang bagay. Tama? Sobra-sobra. Kaya mura. Diba? Kaya mura. Utik na yan, Benny Abante, medyo usod-usod ka lang ng konti kasi, mapapahiya ka talaga. Diba? Mapapahiya talaga kayo dyan. Sa totoo lang. At alam nyo, mga kababayan, parang dito rin sa Pilipinas, may mga lugar din na syempre kulang pa rin sila sa mga kaugalian dapat na inuugali. Ibig ko sabihin, hindi pa masyadong para mas maintindihan, hindi pa masyadong sibilisado. Ganon din naman sa atin, 'di ba? May mga ganong mga native na tao
Ganon din sa China, meron din silang ganon. Oh, yung bang nandun pa rin yung mga ibang ugali ng China na minsan mga Chinese na dudura na lang kung saan-saan, magyoyosi kung saan-saan. May mga ganun pa rin, pero may mga lugar din na talagang iba na, malinis na yung paligid at yung mga tao ay hindi na ganung kung saan-saan naninigarilyo, kung saan-saan dumudura, di ba? Oh. Di ba mga kababayan, hindi na ho ganun. Ibang-iba na. Diba? Sige. Tuloy natin to. Mula nung binubuli tayo. Hindi na ako. Doon na lang tayo mag-usap sa West Philippine Sea. Wag na nating idamay yung ibang mga Chekwa. Wag na. Di ba? Wag na nating idamay ang mamamayan ng China. Kasi wala naman silang pakialam dyan sa kung ano yung sigalot dyan sa West Philippine Sea. Hindi sila aware dyan. Ang gobyerno lang ng Pilipinas at gobyerno ng China, yun. Di ba? Di ba? Yan, mga kababayan. Sabi ni Judy, may pinaglalaban. Marami na ako napuntan dito sa lugar. Marami talaga, mahihirap pa. Ganito yon Judy, kasi, depende kasi yan kung ano ba yung mahirap para sa'yo. Kasi parang tayo, siyempre kung si Martin Romualdez ang titingin sa akin, siyempre mahirap ako. Nagets mo? Pero kung ikukumpara mo, yung mga tao, masasabi mong naghihirap yan kapag walang makain. Kapag nakikita mo na yung mga tao ay may mga sapat na nakakain, masasabi natin na hindi na mahirap yun kung hindi tama lang yung buhay nila. Halimbawa, sa'yo, kung ang buhay mo ay iba na rin ang tingin mo sa nasa mas mababa sa'yo. Diba? Hindi ganon kasi baka ibig mong sabihin, lahat mayayaman, ganon. Hindi. Ang tao, kahit saan man kayo pumunta, saan mang sulok ng mundo, mga kababayan ko, ganon pa rin, mayroon pa rin nasa pinakamababa, pahagdan, dahan-dahan, yung kung ano yung estado ng buhay. Hindi naman po pwede, lahat mayayaman Sino na ngayon yung mga magiging tauhan? Wala na. Pag sinabi na mayaman ang China, hindi ibig sabihin nun lahat mayaman yung mga mamamayan nila. Ibig sabihin yung bansa nila, yung ekonomiya nila mayaman, ganun. Ha? Alam nyo na. Ganun yun. Ito na. Diba? Dito sa Southern California, ang daming homeless. Kita nyo, pero diba mayaman na bansa ang Amerika? Oo. Doon nga lang sa San Francisco, mga kababayan ko, ang daming mga zombie. Alam nyo yung zombie? Yung zombie, yan po yung mga nalulong sa droga na naging homeless na sila. Nasa pasilyo na nga lang Pero, ang Amerika, mayaman. Mayaman na bansa yan. Nagets nyo na. Ha? Hindi ho pag sinabi na mayaman ang China, mayaman pati mamamayan nila. Pare-pareha sila. Hindi ganon ha. Wag kayong mamamali. Our beloved Boss Mike